Hello. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Tell. Bukas, kukuhanin niya itong balikbayan box na ipapadala nila ate sa Pilipinas. Last July, nagpadala ako sa Pilipinas ng balikbayan box at na-receive ng family ko yun sa Batangas. October na. So, ganun katagal para sa akin. Iba kasi yung naibibigay ng saya sa mga nakakatanggap sa Pilipinas ng balikbayan box. Kasi yung dugot, pawis at effort at ginastos nung nandito sa ibang bansa, na-appreciate nila yun. Kitang-kita mo yung saya, galak, na pag may dumating na package or ng balikbayan box in front of your door, iba yung yung dalang saya pag naka-receive ka ng balikbayan box. Alam mo, feeling mo loved ka, parang ganyan. Which is hindi naman required magpadala, pero iba rin talaga yung saya pag may balikbayan box kang natatanggap sa Pinas. Pero, on the other side of the coin, napakagastos, lalo na tayo nagpapadala. First, bibili ka ng box. So, I think yung box is $10. Isang malaking box niyan, yan, empty. May bayad niyan, $10. Second, bibili ka ng pambalot. Bibili ka ng duct tape. Dapat kailangan may duct tape kasi yung pagdadaanan ng cargo mo na box, kailangan makauwi ng Pinas ng same type, same itsura, walang galos, walang sira, hindi nabuksan, hindi nabutas, kasi sayang yung effort mo sa pagbabalot. Third, yung mga bibilhin mong gamit. Magkano yun? Siyempre, dapat yung iba talaga iniipon nila, like pag may sale, kunyari ngayong Pasko, may magsisale na yan na pang winter or pang spring or pang summer na mga gamit. So, bibilihin mo yun kasi mura-mura. So, ilalagay mo yan sa balikbayan box para yung mga nasa Pinas, makukuha nila yun. Magagamit nila yun. Pag may mga sale sa grocery, kunyari, kung gusto nyo Ferrero, Nutella, kasi ganun yung mga usually na pinapadala, sabon, coffee, like dito sa Canada, gusto nila mga Tim Hortons coffee. Tapos mga damit, kasi may mga winners dito, Marshalls. So, yun ay mga discounted prices na branded din talaga na damit. So, isinasama yan sa box na yan. Spam, yun. Mura dito. Tuna, ano pa ba, mga cereals, ganyan, sapatos. Mag-iisip ka kung ano bang gusto nila, ano ba ang pwedeng ipapackage, ano yung wala sa Pinas, ano yung gusto mong ipatikim sa kanilang mga pagkain, or ipa-experience, or ipa-try na like products or skincare, ganyan. So, talagang, kung kukumpute mo yun, nisasa mo lahat-lahat, ang mahal din ng laman. Depende kung anong pipiliin mo na ipapalaman sa box. Kasi hindi ka naman papadala ng basta-basta lang or na magaan or hindi full. Kasi sayang yung padala. On top of that, pag napabalot mo na yan, nasulat mo na yung address and all that, magpapabuka or hahanap ka ng agent para magpadali nito at mag-book sa LBC or kung ano mang courier na magdadali nito sa Pilipinas. Magbabayad ka nun. Okay. So, ang dami talagang proseso, ang dami mo rin babayaran, at ang dami mo rin pagod kasi napakahirap din talaga mag-pack niyan. Akala nyo itatambak nyo lang, hey, ayusin mo yan ng ayos, talagang ayos na ayos, organized, para madami ka mailagay, para walang spaces, para hindi sayang yung pagpapadala mo, at para matuwa yung mga tao sa Pilipinas na makaka-receive nito. So talagang this box is just not like a balikbayan box, it's just a big box. This is a box full of love, and we put our hearts into it. So, talagang pag naka-receive kayo ng balikbayan box from your kapamilya sa ibang bansa, please say thank you. Please magpasalamat kayo, ma-appreciate nyo sila. Ibig sabihin nun, mahal na mahal kayo para mapadalhan kayo ng ganitong ka-effort na box na akala nyo box lang, pero hindi nyo alam kung ano ang nasa likod ng kwento, kung paano to binalot, kung paano to napunan ng laman, at kung paano ito nahanap ang perang pambili ng laman ito. So, hindi kami nagsusumbat. We do this from a pure heart, and we do this because we love you. I think this Vlogmas episode, I actually don't know, na hindi na ako nakapagbilang. Perfect to para sa Christmas or Vlogmas season because yung makakatanggap nito, though hindi ngayong Pasko, but nandun yung thought, nandun yung pagmamahal. Hindi sa aking box to. Kaya lang nagpadala ko last July. Kitang-kita ko, since may CCTV sa bahay,
kita ko yung kung kailan dumating, kung paano nila binuksan, kung paano yung galak at saya na nakita ko sa mga mukha nila. Naalala ko yun, 3 AM dito sa Canada, nakita ko na dumating yung box. So sabi ko, matutulog na ako. Pero hindi. Pinapanood ko sila sa CCTV nang hindi nila alam na nanonood ako. Or actually, alam ata nila. Naghilo ata ako and then sabi nila, ba't daw gising ako? Pero sabi ko, sige, matutulog na ako. Silently, I was watching them opening the box, checking ano yung pinadala ko. Yung faces nila, talagang priceless. Parang naiyak ko ngayon. Yung priceless na, ang saya lang magbigay ng mga bagay. Nakita mong masaya sila, na na-appreciate nila kasi deserve nila yun. Talagang mahal na mahal ko yung family ko. And again, please pasalamatan niyo yung mga nagbibigay ng balikbayan box sa inyo, lalo yung pamilya niyo, kasi hindi niyo talaga alam kung ano ang kwento, kung paano napuno at naibalot ang box ito. And yeah, thank you for watching. It's a very quick vlog and please do watch all my vlogmas this December dahil talagang tuloy-tuloy lang tayo everyday. Hindi lang on the day ako nakakapag-upload because kailangan ko pang i-edit, but like yeah, that's it. Thank you again for watching and I will see you later. Mwah.